Ano ang sa'yo? Yung mother po, so kibali po yung interview namin is more on the parenting skills po ng mother. Hindi. Information Yung lang. information sa bata po. As a mother, ano yung concern niya? Okay? Sa kanyang anak. Kasi bali ang magiging source of information yung mother. Tapos, ang focus ninyo, mga re-enrollees, gawa ng process recording that indicates interviewing skills. At the same time, yung assessment sa kanya. So, halimbawa, anong sabi ni, sinong partner mo, Beth? Kaninong client yan sa'yo, Beth? Hello? Betsaida? Yes, Doc. Kaninong client yung sa'yo? Yeah, kay Sir Fahad po. Okay. So, anong na-share niya sa'yo? Anong nakuha mong information? About po sa bata na neglected. So, nalilito kasi kami, Doc, if about sa bata ba yung kukunin namin sa mother or about sa sa parenting skills ng mother sa bata. Okay, ang client kasi yung bata, alright? Pero ikaw, as supplement lang kasi yun sa inyo, yung mga enrollees. So ikaw, magpo-focus ka doon sa nanay, ano yung concern niya sa kanyang anak. Nakuha mo? So Okay, gagawa Doc. ng summary. So ang focus, yung bata, tapos yung relationship niya doon sa bata, kung meron siyang concerns, like ano bang ugali ng bata? Sumusunod ba sa kanya? O may problema ba sa sa school? Tapos siya, anong ginagawa niya? So titingnan kung ano yung you will be assessing ano yung capacity niya to meet the needs of the child, ano yung ginagawa niya, ano yung mga concerns niya. Because the focus of the re-enrollee is on the interviewing skills. And we're saying that interviewing is both data collection and an intervention. So if you prepare well for your interview, the interview will raise the consciousness of the mother. Okay, Doc. Thank you po. Claro? Yes, Doc. What about Jane? Any concern, Jane? No po, Doc. Nasagot na po niyo ko ngayon. Alright. Follow up ko lang si kasi tinawagan ko na kanina si Sir Jonah eh. Nag-oo na siya. Teka. Nangyari kay Sir Jonah. Okay. Napag-usapan nyo ba kay Sir Jonah kung yung mga assignments nyo? Sinong gagawa ng yung parang introduction, briefing? So meron somebody who's going to facilitate the entire activity.
then yung particular tool assigned to you. Nagawa nyo ba yon? Hello? As far Meron? as I remember, Doc, yung ginawa lang namin is ah, yung wala kasing recorded na I mean yung class kasi noon, but yung na-remember ko yung naalala ko lang, Doc, is that nag-tour lang sa community ng Lourdes College. Tap, Nag-actual? Google. Google. yes, Doc, parang Virtual. yung ginawa ni Sir Jesu kanina po. Tapos, Oo. tinake niya lang yung opportunity ng remaining time um, to orient na lang din yung sa GSK po. Pero yung sa concern niyo po, I mean yung tanong niyo po, parang hindi pa po nagawa, Doc. Yung sa mga Pag-usapan. assignment. Yung sa Yes, Doc. PRA. Yes po. Alright. If you're going to set the date, anong common ninyo para dun sa Lourdes College? We have to do it as soon as possible. Matatapos na ang July eh. So, wala na pala. August na, bali sa Saturday, August 1 na. So far, si Irene at saka si Joey hindi makaka-attend dahil may klase pala sila ng 102. Do you know about that, Beth and Jane? May conflict pala sa 310. Ang 102. Ngayon lang din po namin nalaman, Doc. Ngayon, what do you mean? Ba't ngayon lang na-realize? Parang late enrolled po ata si Ma'am Carissa po, Doc. O si Carissa din ba? May conflict? Si Jane, si Joey at saka si Irene ang sabi may conflict. So si Carissa din may conflict. Bali 3. Yes, Doc. Ano ba nangyari kay Sir Jonah? Ano nangyari doon sa iba? Hindi pa bumabalik. Breakfast, Doc, kasi yung 5 minutes pa naman mag-10 a.m. Ko ng kwan. Sino nga uli ang mga CDO dito? CDO at saka Miss Or. So si Amor, CDO and Miss Or. Currently, Doc, nandito na ako sa Sumilaw, Bukidnon, Doc. Sino Sa yan? work. Amor? Amor po, Doc. Yes, Doc. Kumuha ka na? Ang bahay mo. Sa Miss Or po talaga, Doc, sa Alubihid. Pero lumipat na kayo mismo yung resident? Hindi po, Doc. Ako lang, Doc. Ang sa work po, Doc. Dahil sa work. Pero Yes. uuwi ka weekend. Hindi po, Doc. Hindi po ako umuwi ng weekend, Doc. Pag may holiday lang po, Doc, kasi medyo malayo po siya, Doc. Tapos hindi po every weekend. Kagaya po ngayon, may work din po ako. So, hindi po ako nakakauwi sana, Doc. So, ganyan. What do you mean? Sabado ngayon may work ka? Yes po. Anong work mo? Dito sa po, Doc, sa center po, Doc, kasi residential yung sa amin. So, may work po kami every weekends po. Pero, Rotation yun, hindi every yes, po, Saturday. rotation po. Yes, Hindi lahat ng Saturday. Saturday and yes, Saturday or Sunday. Anong residential yan, Amor? Bahay silungan po, Doc. Bahay silungan DSWD Yes, Doc. o CS?
DS po, Doc. DSWD mismo? Yes, Region? Doc. Yes, Doc. 10. DSWD 10. So, anong schedule mo ng duty pag Sabado? Ano yun? One day lang? One day in a weekend o 2 days weekend? 1 day weekend po, Doc. So, kung minsan Sabado, minsan Sunday. Yes po. Anong Sunday or Saturday na free ka sa August? Check po yung schedule. Sige. Alright. So, sino pa yung kaninang sabi natin? O nga pala. Hello. Betsaida, Jane, Micah. Interested ba kayong mag-join ng PRA? Or you pass? Hello? I need an answer, please. Yes, no? No po, Doc. Micah? No po, Doc. Alright. Betsaida? Hindi po, Doc. Okay, sige. You may leave. You may go. But Thank do you you, have Doc. any question about what you're supposed to do? So remember, you only supplement, meaning to say, you focus on the particular information that you will get from the caregiver or brother, sister, no? Merong brother na hindi siya caregiver, kaya lang mas ano tawag dito, mas available. So therefore, what are you going to look at is yung interpersonal relationship, kung hindi siya caregiver, interpersonal nature of the relationship with that family member. And how are they dealing with it? How are they coping, no? Sige, beside ikaw, anong nakuha mong information? And therefore, what will be the focus? Anong information nakuha mo as of now? As of now, Doc, yung client ko, yung mother is, yung anak niya is neglected child. So, nag-leave siya sa aunt niya, and then, as of now, nakabalik na siya sa parents niya. Sa mother niya po. Bumalik dahil Hindi ko pa po nakuha yung Doc, kasi sabi ni Sir Fahad is i-share. Sino bang partner mo? Si Sir Fahad po. Andito ba si Fahad? Ba't wala pa si Fahad tapos na kayo? Hindi ko alam, Doc. Hindi mo tinanong anong kwan? Kinuha mo yung closing summary? Ano pa daw niya, Doc, kukunin pa daw niya sa files niya po. Tsaka yung contact number din ng mother po. And then sabi ni Sir John na is uban daw mi og taga GSK, Doc, since na daw background ang mother na kanang mahilig siya ano si tawag Doc, mangilad daw ingin ana. O, teka, hindi, pagka ganon, wag mo nang kausapin yung, sino bang sabi natin nakakausapin mo, Beth? Yung mother po nung bata, Doc. Yung mother ba? Akala ko hindi, teka nga, ano ba natin dito? Betsaida. Sino? Si Fahad, no? Yes po. O tama, mother yung in-identify natin. Pero kung may yun, mangunguha siya ng pera? O Ano hindi po lang to, Doc? nagsasabi ng totoo? Oh, yes, Doc. Hindi po siya
ano po siya, nagpapaawa daw po, nanghihingi ng tulong. So, Oh, yun kailangan na po nga. namin, Yun na nga. So, parang papaawa para manghingi, no? Yun yung tendency niya. Walang ibang member doon. Sabagay, ano yun? Kung ganun yung kanyang character, tapos sabi mo, neglected yung yes bata. po, yung bata po. Oo, pero anong reason at bumalik yung bata? Yung auntie, ayaw na? Hindi ko pa po na, Doc, na ask kay Sir Fahad kasi sabi na, isi-share niya daw yung data ng, ng client po. Hahanapin pa daw niya yung files, Doc. So, iisa lang case, hindi niya maalala yung kanyang case. Buong semester yun So, that means ang magiging challenge sa'yo, you will have to find out ano yung background na yung bata ay tumira na sa kanya. Kasi dati nakatira saan? Ganon? Doc? Yung background dati nakatira sa kanyang auntie. Yes po. Hiwalay na bahay. Yes, Doc. Tapos, bumalik na yung bata sa Bumalik kanya. na po siya sa, Oo. So, yun ang i-find out mo anong history, ano ang nangyari, ano bang realization niya, or napilitan ba siya? okay, Doc. So, you have to plan. Ito na pala si si Sir Jonah. You have to plan out. Given that information, what information do you need? At ano ang intervention dito sa mother? Okay, sige. Okay, Natin Doc. si Sir Jonah. Hello, Sir Jonah. We're talking about the mother of the client of Fahad. Yes, ma'am. May tendency daw na magpaawa tapos nanghihingi ng pera? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ano That's bang work? Anong work niya? Nag-work po sa isang maliit na grocery sa Cagayan, ma'am. Oo. Yung isang wholesaler na grocery. Pero may attitude kasi yan, ma'am eh. Kaya nag-warning ako. And then hindi lang kay Pahad, ma'am, sa lahat. Kasi sa amin, ma'am, ang arrangement namin sa gugma. Kapag gustong tumulong sa bata, idaan sa gugma. Kasi ang worry ko kasi, ma'am, may tendency na darating ang panahon na magkukontak yan sa ating mga estudyante at magpapaawa at magsasabi, tulungan nyo kami kasi nasunugan kami or kung ano man ang nangyari. So, lagi kong instruction, ma'am, kung gustong tumulong sa bata or sa pamilya ng bata, dadaan sa gugma para may protection din sa gugma para hindi sila mapag-initan kung ano man. Like kay Fahad, kasi itong hindi ko alam kung seloso ba tong asawa niya, mapagsilosan pa si Fahad. Kaya winarningan ko po si Fahad, ma'am, na wag magbibigay kahit ano. Akala ko kasi, naka-enroll ba siya sa atin ngayon, ma'am? Si Fahad? Oo, nandito. Okay. Kaya So, partner siya ni Besaida kasi yung ating re-enrollees ay supplement lang, yung katulad last time, no? yes, ma'am. Na Yes, ma'am. hindi sila major. So, you're trying to look at the client and what will be the focus. So, Okay. ang sabi ni neglected child, pero ngayon the child is living together with her. So, Yes, po. anong nangyari? Ano 'yon? Siya mismo or it was your condition ng GSK na kailangan kunin niya yung anak niya? Actually, ma'am, kasi namumblema na yung nag-aalaga sa kanya. So, hindi naman namumblema in terms of sa pagtulong, sa pag-support. Ang problema lang, ma'am, ay yung nahihirapan, yung kasing nag-aalaga, lagi na lang umuwi ng late tong bata.
So, lagi siyang may anxiety kapag umuwi, lagi siyang nagagalit dun sa bata kapag umuwi ng late, umaabot hanggang alas 10 ng gabi. Bakit late? Lagi na naming sinasabihan, ma'am, na magpaalam. Kung hindi nasa boulevard, nasa computer shop. May pera siya? Siguro, ma'am, nabibigyan ng pera. Pag nabibigyan ng pera or kung hindi naman, ang gagawin nila, parang sila yung namamalimos sa boulevard. Kasi nasanay siya ng ganon. Oo, kaya nga lagi naming sinasabi, ma'am, lagi naming ino-orient yung bata na katulad nung nagkasunog dito, sabi namin sa kanya, asang ka nun? Nag-aalala sila lahat na hindi ka nila kasama dun sa evacuation area, pero ikaw hindi nila mahanap nung panahon ng sunog. Kaya lagi namin sinasabi sa kanya na laging papaalam, laging uuwi ng nasa oras. So ang ginawa namin, mga strategy namin, ma'am, tinuruan namin ng mga batang magrelo, binigyan ng relo, pero wala pa rin, hindi pa rin ma-resolve yung problema. So, recently, nung bakasyon, yung bata umuwi sa nanay niya. Nung pag-uwi sa nanay niya, ayaw nang bumalik dun sa nag-aalaga sa kanya. So, dun na siya sa nanay niya nakatira ngayon. Kasi mas gusto niya yung hindi siya pinakikialaman. Yes, ma'am. Yung wala siyang struktura, ba yun ang gusto niya? Pero kamusta ang kanyang school performance? Nag-decline ang school performance niya kasi wala na yata dun sa with honors at saka with high honors, wala na siya dun. What do you mean? Maganda yung performance niya before? Magaling ang mga bata, ma'am. Matalino ang mga bata. Hindi problema. Itong bata na ito na pinag-uusapan natin. Yes, ma'am. Matalino sila. Yung kapatid. Matalino yan despite their situation that they are neglected. Pero itong isa na ito, may tendency na pero bakit dati nagawa niya yon? What happened na honor ba or Nag-honor siya, ma'am, si Tantan. specifically ito? So Si itong bata, Tantan, ma'am, walang honor ngayon. Nasa achievers lang. hindi, in the past nag-honor siya. Consistent, ma'am. For Consistent. how long yon? Hanggang simula ng grade 3, ma'am, hanggang ngayon. Hanggang itong nakaraan lang. That is the time na nasa auntie siya. Oo. Oo. Kaya ako nasabi, ma'am, akala ko kasi wala si Pahad ngayon, kaya nag-warning ako. Akala ko gusto lang tumulong ni Pahad sa mga bata. Naka-enroll pala si Pahad ngayon. So, okay lang naman kuhanin natin ang contact number kasi nag-worry lang ako kanina kasi sabi ni Pahad, ano daw number ng mama ni Tantan. So, doon ako nag-worry kasi alam ko parang hindi ko nakita last time si Pahad dito sa grupo nila. So ngayon, naintindihan ko na ngayon na kasama pala si Pahad. So okay lang naman, ma'am, okay lang naman yung nanay. Basta babantayan lang namin. Hindi ako happy dun sa Kasi pag tiningnan mo yung the missing factor, yung aunt. So magsimula nang siya ay bumalik sa nanay niya, ay bumaba ang kanyang performance. Yes, ma'am. Hello, Fahad. During your time, nasa auntie siya. Fahad, hello. Your microphone. Hello, Doc. Good morning po. Narinig mo ba yung pinag-uusapan namin? Yes, Doc. Si Tantan, Doc, yan yung client po. Hindi maganda ang ang sound mo. Ikot ka nga. Hello? Fahad, your sound. Am I Hindi ko audible? maintindihan. Lakasan mo. Hello? Lakasan mo yung boses. Tapos hanapin mo yung magandang connection. Hello? Am I audible? Hello? Hindi klaro. Umikot ka. Find a good connection.
Hello, am I Sandali audible? lang, ah. Wait. May tawag lang si Ma'am Val. Sandali. Sir Fahad, check audio po tayo, sir. Para ma-check namin, sir, kung okay po ang audio niyo. Hello, am I audible? Klaro yan, sir. Oo, yan, sir. Medyo klaro ka na. Klaro Good po ba sa morning. lahat? Kasi klaro na sa level ko eh. Klaro. Sir Fahad, later na lang may ano lang si Doc Ains. Pero sir, klaro na po yung voice niyo, sir. Audible na po. Hello, sorry. Kasi may defense daw. Natawagan ko si Levy, hindi naman sumasagot. Okay. Mag-send na lang ako ng comment. Ang pinag-uusapan natin ganito, okay? So, Fahad, pag tinignan mo yung ano niya, yung case, nung naandun siya sa auntie niya, she was doing well. Kasi minomonitor talaga. Kasi neglected nga eh. Sir Jonah, paano ba siya na-transfer sa auntie? Nung Yan po nag-apply sa inyo, who applied? The auntie? Hindi ma'am, ang nag-apply po ay yung mama kasi ganito pong sitwasyon ma'am. In 2021, I guess, 2021, yung mama nakatira pa diyan sa bahay nung si Langlang, si Langlang. Si Langlang ay anak nung Jennifer na adoptive, yun sila ang adoptive parents ng mama nung bata, si Janet. So diyan pa sila nakatira lahat ma'am sa iisang bubong dito sa Barangay 17. So siyang nagpasok sa mga anak niya through sa isang parents din sa Gugma na ni-refer na sabi punta ka sa Gugma para matabangan ka sa imuhang mga bata sa pagpaskwela kasi nung time na yun ma'am meron na siyang 3 anak na nasa kanyang poder. Si CJ, si Tantan, yung client ni Pahad, at saka si Liam. So si Liam is mga 1 year old pa lang nung time na yun, ma'am. So ngayon, kinuha namin muna si CJ. Pero actually, ang unang nakalista sa amin, ma'am, is si Tantan. Kaso lang, si Tantan nung time na yun ay 6 years old pa. So nasa feeding program lang po si Tantan. Kaya si CJ lang muna kinuha namin. And then later on, nagkagulo sila sa pamilya, nag-away-away. Umalis tong si Janet. Binitbit yung 3 bata. Nagrent ng bahay dito sa Barangay Consolacion despite ng sitwasyon niya, wala siyang stable income. Ganun siya kalakas ang loob na mag-rent ng bahay na wala siyang stable income na nag-o-online seller siya. So, dumating sa point na siguro mga ilang months din tumagal, nag-stay sila doon sa tinitiran nila, na-maintain nila, pero dumating sa point na napabayaan yung 3 bata. Merong isang insidente na napabayaan yung 3 bata na puro sugat sa ulo dahil nga may mga scabies,
At saka yung mga bata na kwento dun sa nanay ni Langlang na isang daycare teacher na kwento na yung mga pamangkin mo pinabayaan nung kapatid mo, sabi nung mga kapitbahay. Ilang Ano araw yun ni after 1 year separation? after kwan ma'am, after siguro mga 8 months siguro silang umalis doon kila Jennifer. Oh, So, ganun na yun nangyari. oo, Pero tapos yung ang narinig performance ng school, ang narinig naming nangyari ma'am, may scabies ang mga bata, hindi pumapasok ang mga bata, hindi pinapakain, and then hindi siya umuuwi. Doon siya umuuwi doon sa kinakasama niya ngayon. Doon siya umuuwi noon. So, ang nangyari, despite sa sitwasyon nilang ganyan, ang mga bata ay ever since pumasok dito, maayos ang pagpe-perform sa school. Maayos ang performance sa school. Laging nasa mga with honors. Ganon ang oh, nangyayari. wait, sandali lang. Kasi nagka-problema yung 8 months neglected na maayos pa rin ang performance? Yes, ma'am. Kahit naman napabayaan sila sa eskwela, ma'am, may mga award pa rin yung bata nung time na yon. Nung time na yon, ma'am, ha, kasi si Tantan ay 6, si CJ ay siguro nasa 10 ata si CJ or 9. So okay naman ang mga kuha nila sa school. Meron lang time na 3 araw silang or 2 weeks silang nag-absent or 1 week nag-absent dahil nga hindi inuuwian ng nanay, na in love na naman sa bagong lalaki. Yun yung pinakasalan niya ngayon. So yun yung pinupuntahan niya, napabayaan yung 2 bata. So ang ginawa nitong family dito sa Barangay 17, kinuha ang mga bata, inuwi dito sa kanila sa 17. Tapos ang ginawa nitong si Janet, ginawa sa mama, ang ginawa niya, kinuha lang niya yung maliit. Kasi yung si Liam, kasi parang etong lalaking sinamahan niya ngayon, meron ding mga sariling anak. Merong anak na malalaki, meron ding anak na may special needs. So hindi rin niya nailaban ang mga anak niya na kung magsasama tayo, dapat kasama ko ang mga anak ko. So ang nangyari, ang kinuha lang niya yung isa, si Liam, yung bunso. So yung 2 na iwan dito kay Jennifer at kay Langlang, dito na iwan. So nasa Barangay 17 ng 2 bata, si CJ at saka si Tantan. Si Liam nandun sa mama, nagsama na sila nitong bagong asawa. Ito yung pinakasalan na niya. Actually, bagong kinakasama na pinakasalan na niya. So, after niyan, ma'am, siguro mga last year ba nilipat si CJ? 2024, 25, no? Last year, tumakas siya sa kila Jennifer. Oo. So si CJ kasi ma'am, yung mas matanda kay Tantan doon sa client ni Pahad, medyo malikot ang kamay nito ma'am, pasaway, kumukuha ng pera. So ang nangyari, parang may ginawa, parang hindi na niya kayang panindigan na discover yung ginawa niya, tumakas siya. Umuwi siya doon sa mama niya sa Konsolasyon. Na tinanggap naman siya nung lalaki, so doon na siya tumira. So nang naiwan na lang dito si Tantan ma'am. So simula nung nahandin si Tantan dito sa 17, talagang problema na nila yung pag-alis-alis niya, yung mga pag-alis-alis niya, pag-computer niya. Pero ito nga lang recently, tumindi ang paglaag-laag. Pumupunta ng Boulevard, inaabot ng alas 11. Tapos sa computer shop, inaabot ng alas 11 ng gabi, hindi kumakain ng tanghalian, hindi kumakain ng hapunan. So yun ang naging problema nila Langlang. Pero hindi niya gini-give up yung bata. Kahit ganun matigas ang ulo. Pero yung bata, syempre hindi maiwasan, nakaka-experience ng kurot, nakaka-experience ng bunganga ni Langlang. So, yung bata okay lang kasi sa kanya, ang pananaw ng bata, dito lang ako kasi kumakain ako ng maayos. Kasi dun sa bahay na tinitira, dun sa bahay ng mama niya, dun sa kinakasama niya, isang maliit na kwarto lang.
And then, hindi rin yata ma-istorya ni Janet na kunin sila lahat kasi hindi pumapayag yung tenant na marami sila dun sa bahay. Ilan ba yung anak ng lalaki? Actually, yung mga anak ng lalaki, ma'am, may isang maliit lang nakasama pero yung special, parang may special needs, kasama nung kanyang mother, nung mother nung lalaki. So, ang nasa bahay, si Along, si Janet, si CJ, si Liam, at saka yung bagong anak nila, si Allen, at saka siguro may isang anak siguro ni Along. So, siguro 6 sila sa loob ng isang kwarto. So, ganun ang sitwasyon nila ngayon, ma'am. So, kung ngayong taon na to, nadagdag, ngayong December lang, nadagdag hindi pala December, ngayong bakasyon lang, itong summer, nadagdag si Tantan kasi ayaw na niyang bumalik kay Langlang. Ang nakikita naming dahilan na ayaw niyang bumalik kay Langlang, doon kasi kay Kwan, ma'am, doon kay Janet, walang struktura na hindi siya nababantayan kasi si Janet nagtatrabaho, yung asawa ni Janet, si Along, nagtatrabaho din. So, si Along, makakauwi ng alas 7 ng gabi, si Janet, aabot ng mga alas 9 ng gabi, makauwi galing trabaho. So, talagang walang guidance ang mga bata. Ang kwan lang, si CJ, siya yung may mga may responsibilidad na mga task na siya ang nagluluto dahil malaki-laki na si CJ. Pero si Tantan, tuloy-tuloy pa rin sa kanyang paglaag-laag. Kaya yun, doon namin na-discover ngayon, end of the school year, na wala siya sa mga honor sa listahan. Itong April yan, April 2026. Yes, ma'am. So Fahad, hindi mo alam ito kasi bagong information. Oo. Pero yung kwan, ma'am, yung in terms na nagkwan, akala ko kasi hindi estudyante si Fahad ngayon. Yung na-share ko kanina na wag siyang kukuha ng number. Estudyante pala si Fahad, ma'am. Okay lang naman yung number. Kasi hinihingi ni Fahad kanina number ni Janet. So naalarma ako baka kasi mag-communicate siya kay Janet. Oo. Kasi ma'am, sa amin dito, sila ni winarningan ko na dati. Kasi ako, nabiktima na ako niyan dati. Talagang magpapawa, kuya, nasira ang cellphone ko, wala akong pang online selling. So pinagawa namin dati, kumuha ko sa pera ng gugma, pinagawa ko yung cellphone. Ngayon, nung pinutol ko ang mga komunikasyon sa kanya, ma'am, si Lani naman ang nilapitan niya. Si Lali naman ang inaaraw-araw niya na ate, kulang ang ganito ko, wala akong ganito, wala akong pang NBI, mga ganun ba, ma'am. Ang daming dahilan. So, ang akala ko kanina, si Fahad ay nag-reach out lang. So, kaya winarningan ko siya na wag maglalapit. Yung pala, si Tantan pala ang kanyang client ngayon. So, naiintindihan ko na po. Oh, hindi. Hindi ba ano yun? Continuation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Continuation ng 309, kung ano yung client ng Yes, ma'am. 309. Yes, ma'am. Yun pa rin ang ano. Apa. Okay. So, pero ang auntie, willing pa namang pagtiyagaan. Yes, ma'am. Ang problema, si ano mismo, yung client, Tantan, ang ma'am. ayaw Ayaw, na, ma'am. kasi kinokontrol yung kanyang, and makita mo naman yung ano, 'di ba? Yung adverse effect doon sa kanyang pag-aaral kasi biglang bagsak, no? Maliban sa pag-aaral, ma'am, makikita mong diferensya. Nung nandun pa sila kay Jennifer at kay Langlang, yung magnanay, malinis ang mga bata. Napakalinis. Ngayon makikita mo nagsusuot ng mga bulingon, mga maruming damit, inulit ang damit. So walang palaba talaga. Pupunta rito sa gugma, makita mo yung parang hindi pa naligo na yung pagkadikit ng pawis sa higaan, yun pa rin yung amoy nila. So malaki ang diferensya, ma'am, hindi lang sa pag-aaral, pati yung mga hygiene nila, doon kami naka-observe na malaki ang pagbabago simula nung umuwi doon sa nanay. May barkada ba itong si Tantan?
Meron siyang mga kaibigan, ma'am, pero hindi ko ma-identify kung yun permanente niyang kaibigan kasi pala kaibigan naman tong batang to. So, marami siyang kaibigan. Pero barkada, yung parang nagiging, yun ang reason na I-check namin, ma'am, kaya kasi niyang, meron kaming narinig na recent na nangingikil siya ng 5 piso sa mga mas maliliit na bata. Dito sa ano? kaninong bata sa eskwelahan? Hindi. Ay, na lang. Excuse me, ma'am. Hindi ba Lani po? Ma'am, Yes, si Tantan, ma'am, nung bago siya pumunta sa nanay niya, may nagsabi sa akin na lagi siyang nasa Buliway, namamalimos, nangihingi ng pera. Tapos, yun, kaya pala nagtataka ko, nakakasurvive si Tantan, mawawala ng alas 7 ng umaga, kilalang lang, hanggang gabi. Nagtataka ako, tinanong ko siya one time, hindi niya alam na iikot ako. Nasyak siya, natsarada siya. Tapos sabi ko, kaya pala siya nakakasurvive kasi meron siyang perang pambili ng pagkain. Na which is, nangingikil siya. Ang tawag sa kanila dito, kilkil. Nagikil. Yun, ma'am, ang tawag sa kanila dito, ma'am, sa nangingikil is kilkil. So, doon yung time na, doon yung time, ma'am, na ano, yun na pa lang, kaya siya nakakasurvive. Dahil doon sa ano niya sa Boulevard, lahat na makita niya, paying 5. Yun, ma'am, ang ano niya. Then, lately, kinausap ko siya, sabi ko, wala ka na bang balak pumunta? Kasi nag-ano, ma'am, kami, nag-ano kami kasama silang lang, pati si Jonah. Tapos nung ano, sabi ko sa kanya, tuwing mo, lunch, ma'am, pinapupunta ko siya kay Lang. Sabi sa akin, kasi ni ate Lang mo, punta ka, bibigyan kanya ng pera. So, every now and then, ma'am, rini-remind ko siya from pagdating dito, punta kay ate Lang mo para may pangkain ka, pandagdag ka. So, ngayon, ma'am, para din ma-monitor ko silang dalawa, ang joke ko kasi ang dinadaan ko sa joke, ma'am, kay CJ, sabi ko, binata ka na. Huwag ka nang mag-cut ha. Bigla siyang nagsabi ng oo. Kasi ma'am, may kaso din kasi si CJ na nag-aakit bahay siya ang tinuturo nilang lang. May mga video sa akin, ma'am. Kung sino man makahawak uli kay CJ, ipapakita ko, ma'am, para masabtan, ma'am, kung ano talaga ang problema nilang dalawa. Ngayon, ma'am, si Tantam, pero ngayon, hindi pa ako nakapag-ano sa teacher, ma'am, kung ano lang status. Kasi bago pa lang, ma'am, klase. Matatapos ang term nila, ma'am, ngayong September 15. Kasi by term na, ma'am, ang school ang ngayon, ma'am, eh. So, pag try term karon ngayon, ma'am, mag-update ko, ma'am, kung ano na. Tsaka, meron kami undergrad, ma'am. Mag-update ako, ma'am, sa kanila kung ano na status ni Tantan ngayon, ma'am. Oo, pero ano sa tingin mo, meron siyang barkada? Parang meron, ma'am, na hindi naman siguro kasama maglaro. Si ano naman, ma'am, kaibigan niya ngayon, ma'am, si Janry. Client din namin, ma'am, hawak ni Giso. Oh. Kay Jason, ma'am. Jason. Kay Jason pasok ba yan si Jason? Yes. Kasi yung barkada, yun ang magde-define kasi ng kanilang how they spend their time together, hindi ba? Or siya ba ay solo flight? Minsan, ma'am, may kaibigan siya pero siya, solo. Siya, ma'am. Wala siyang barkada. Sa ang pakiwari ko, ma'am, kasi ilang beses kong nakikita, lagi siyang solo. Mag-isa lang siya. Pupuntahan niya lang si Janry. Kaya ma'am, ito rin si Janry. Ang case din ngayon ni Janry, alas 8 na umuwi ng gabi dahil sa computer. Yun din ang reklamo ngayon kay Janry. So, ang sabi naman ng mga kapatid, nakikita nila si Tantan pumupunta sa bahay nila. So, that's mean, si Janry at saka si Tantan magkasamang mag-computer. Oo, pero yung pangingikil, yung nanghihingi. Si ano lang yun, ma'am, si Tantan lang yun. Kasi hindi pwede, hindi kasama si Janry. Si Tantan, baka merong barkada si Tantan, ma'am. Pagka pangingikil. Oo. Kasi sa Tagalog, pag sinabing nangingikil, may force, no? Yes, ma'am, meron. Iba po kasi yung pangingikil sa Tagalog. So tinatakot niya yung maliliit na bata? Ano ito? Sa school Hindi, ma'am. ginagawa? Hindi. Ibang incident pala yung nananakot siya ng ibang bata, ma'am. Yung palang pagpunta niya sa ngikil kasi ang gamit na salita. So akala ko nangingikil dun sa Boulevard. So namamalimos lang siya sa Boulevard. Namamalimos, oo.
Pero may ano, no? May presyo. Hindi pwede ang piso. 5 piso dapat. No? Ha? Siguro, ma'am. May ano, may presyong binibigay. Okay. Sino ba yung ganong may ugali na nagpapalimos at saka gusto yung open structure? Dalawa, Hello? ma'am. Dalawa, ma'am. Dalawa lang? Meron pang isa, ma'am. Kung nasa kanila Dito sa client ng ano, mga ma'am. interns ngayon. Baka kung nasa kanila si Bina at Liza, ma'am. Ewan ko kung kay Rachel ba yung si Bina o Liza. Rachel, Si Ella po ang sa akin, sir. Si Ella. Opo. Parang Si Ella siya. Kay ano yan? Sino? Mama, no? Kay Parang ano? kay, parang kay Sir Tim yata. Sir Tim, si Vina. hello Timothy. Si Timo, kay ano Yes po, siya? si Bina po. Kay Bina. si Bina, ma'am, ang tendency naman nila, ma'am, hindi sila namamalimos pero equivalent, Parking. ma'am, na nagpa-parking attendant. Trabaho naman yun, di ba? Pero kwan din yun, ma'am. Ang kanyang performance sa school. So far, With honors si Liza eh. wala kaming kwan sa kanyang Status. problema sa school, ma'am, kasi Absinot lang siya, ma'am. Ay, absinet, ma'am. Absinot si Bina. Sa anong last year, ma'am, ha? Pero nakakapasa. Pasado naman, ma'am. Pero ang sa dalawang magkapatid, ma'am, sila sa Laskay na yan, si Bina at saka si ano, mas nakakakuha ng honors si Liza, ma'am. Pero yung mga namamalimos, sila yung nasa kalsada. Oo. Silang dalawa. Silang dalawa. magkapatid. Silang dalawang magkapatid ang lagi nasa kalsada, ma'am. Si Liza at saka si Bina. Pero same, ma'am. Namamalimos, akala ko parking attendant. Parking sila, ma'am. Sila yung nasa boulevard din na nagpapapark sa mga motor. Pero hindi namamalimos o sabay. Hindi, ma'am. Hindi. Parking lang, ma'am. Bantayan lang nila yung motor. Oo. Yun. Pero okay naman ang performance, at least man lang nakakapasa, di ba? Yun lang kwan, ma'am. Absences. Yun lang talaga. Pero bakit nag-absent? Dahil inaantok. Yun ang hindi pa namin na-establish, ma'am, kung Tanungin inaantok. natin. Timothy, nangyayari na ba yon nung 309? Yung absences niya po is, yung pagkaalala ko po, yung absences niya is that, sabi niya walang bantay sa bahay, masakit yung ngipin. May video naman po na sinubmit from teacher na parang reason niya lang po na umabsent. May video ka nagsend ako. Pero hindi na hindi mo nakuha. Ano talaga? Yung last time kasi, Doc, yung patapos na yung 309, parang di na kasi sila umulit na mag-street, tawag doon, yung mga parking attendant, yung pagkaalala ko, Doc. I don't know ngayon, Doc, umulit na ba sila? Bakit nag-stop? Alin dyan? Pa kay attendant? Umuwi na yung tatay niya. Ayun, ma'am, umuwi na po yung papa niya. Nagtatrabaho na ang papa nila, ma'am. So, hindi na niya kailangan Hindi na na magtrabaho. po. Hindi na. Ang ano lang namin kay Bina, ang ano lang namin kay Bina ngayon, ma'am, ang worried lang namin, the way na magdamit siya, ma'am, medyo ano na siya, ma'am, bumubukol na yung kanyang ano, ma'am. Then, nakikita ko siya dun sa boulevard, tatalon-talon, maiksi ang short. Yun, ma'am, ang worry namin sa kanya na pwede na, kumbaga, na yung sa laki niyang tao, ma'am, parang pwede na siya mapag-anuhan. Yun ang concern namin sa kanya ngayon, ma'am. Kaya binilhan ko siya ng mga bra eh. Saka, Ilang taon? 12 si 12, Bina. 12. So, may menstruation na yon. Wala pa, pero namumukol na, ma'am, yung kanyang Breast. breast. Tapos malaki siyang babae? Ando doon siya sa boulevard, nagtatalon-talon, ma'am. Yung parang naglalaro-laro ng mga parang sa atin na hindi tumang preso, luksong baka. Parang ganon. Oo. So parang hindi niya napapansin na siya malaki na.
Opo, Ah. napadulong na siya sa Tapos, tapos pwede siyang maano sa sexual exploitation, di ba? Yes, Yes ma'am. po. Yun po yung Yun aming ang kaya po nire-remind namin sa damit na mag-change na ng damit. Kaya binibilan namin ng damit kasi masyado ng Kita yung maiksi ang short tapos hapit na hapit, ma'am. So yun nga ang aming nire-remind na yung mga bata ngayon na malalaki na mag-iba na ng pananamit. Maging conscious lang pero hindi So hindi ilan lang yung ganon dito sa client ng mga ano natin, ng interns? si Bina, yung ate rin nila, si Angel. Si Angel. Pero malaki naman na si Angel, ma'am. 18 na si Angel. Wala na sila. Pwede rin po si Kwan, ma'am. Pwede rin po si Era. Si Era. Si FM. May bago ba yan? Bigyan natin si Jenny Rose. Si Jenny Rose. At saka yung si Kwan po. Saka yung bagong bata ngayon, si Aimee. Amy. So it seems kailangan nila ng reproductive health education, di ba? Apo, timing, nandito si Jason. Oo, Jisoo, hello, may module kayo? Yes, Reproductive kasama health? po yan. Hindi siya reproductive health, ma'am. About lang sa paano alagaan ang sarili. Ganun lang po, ma'am. Basic informations lang po, ma'am, ng Protectin. Pero merong kwan, part ng protective behavior. Yes, meron mga protective factors po, ma'am. Behavior. Kasi Tapos, both ang mga babae topic- at lalaki. Babae Pero at lalaki kasi ay ano yan, vulnerable, di ba? Lalo na yung Yes, mga opo. exposed, lalo na yung mga website, yung exploitation, di ba? Internet exploitation. So, kailangan isama yon. Pero hindi siya purely, yung style ay hindi yung lecture type. Kailangan siya ay manggagaling doon sa anong nangyayari, ano yung behavior nila, at ano. So you have to pose questions na hindi lecture. Sila mismo ang mag-iisip, ano ba yung possibilities nun? Ano yung mga threats, no? Because of that. So siguro yon ang magiging focus ninyo sa inyong group work, no? Yes po, ma'am. Siguro po, Doc, din doon, Doc Ains, is mayroon din naman kaming project ngayon, Doc, na tawag po is Project Safe Against USAEC. Kahit mga unprotected. So, siguro, Doc, maganda pong gagawin namin din siya as parang part of the intervention. Pero hindi nga lang sa lecture. Babaguhin po namin yung approach, Doc. Oo, kailangan kasi manggagaling doon sa kanilang ginagawa na talaga. Tapos, mag-reflect, no? Using group work, sila mismo ang mag-iisip, ano bang titingnan nila ano ba na ngayon ang meron sa social media, ano yung mga threats, ano yung kailangan nilang bantayan, and coupled with spirituality. Babalik tayo, di ba? That we are persons with worth and dignity. And we believe in God, we believe in Allah. Meron bang Muslim sa inyong client? Hello? Hello? May Muslim ba, Sir Jonah, Ma'am Lani? May Muslim kayo na client? Wala? Wala kayong Muslim client? Itong mga nasa interns ngayon? Based last year, Doc, wala po. Lahat po Wala. ay Christian. Wala Christians. Okay, so doon manggagaling sa di ba? About God creating us in His image, and therefore, we have to respect our bodies, ourselves, yung spiritual aspect. So, hindi lang education, but it should be grounded on being Christian. Di ba? Yes? So, ayusin nyo yung pipiliin nyo lang. Kailangan heavy sa sa spirituality and aspirations. What do they see? How do they see themselves 7 years from now?
'di ba? Kailangan lahat ng ginagawa nila, tingnan nila. Tapos itong itong case ni Fahad na kasi gano'n naman talaga, 'di ba? Gusto natin walang control, gusto natin kahit anong gusto nating gawin. Pero hindi sila bata all the time, 'di ba? They have to think, of course, back on spiritual grounding, and second, that they have to think of their future. Whatever they do now will have a bearing on their future. So, kailangan malalim yung kanilang plano sa kanilang buhay. Kasi ang buhay ay pinaplano, di ba? Hindi yan, hindi yan parang river na nagfo-flow lang and it will go according to what you wish. Di ba? So ayusin yung yung plano na yon. And therefore, itong mga re-enrollees, you have to get information from the caregiver. You have to make them realize yung kanilang responsibility as parents. Ano ba yung kanilang spiritual grounding? Kasi meron bearing yon sa kanilang mga anak, hindi ba? Meron silang responsibilidad. And we have to think of life after death. We are responsible for whatever we do, life eternal. Ang problema, yung buhay ngayon, merong ending. Pero pag tayo ay namatay at nabuhay uli, walang ending yun, perpetual. But our life now will spell what will be our eternal life. 'Di ba? Yung ganong klaseng awareness, we have to raise the level of consciousness of these children. So yung mga re-enrollees, i-assess ninyo yung kanilang parents. Kailangan you have to raise to the level of awareness of their responsibilities and then their relationship with God and also life after death. 'Di ba? Hello, re-enrollees. Klaro ba na sa inyo kung ano? Hello, thumbs up please. Okay. Naintindihan niyo na kung anong gagawin niyo? So, yung caregiver, kung brother or sister yan, yon, being an older brother or an older sister, ano ang kanyang values? Anong spiritual grounding niya? At paano siya makakatulong ngayon doon sa kanyang kapatid? Kasi kung ano yung input ng GSK, ng school, kailangan yon ay tuloy-tuloy din hanggang sa family, di ba? Dapat consistent. Yes? Alright. So, yung mga re-enrollees, you may go because we will talk about the PRA. Pero itong sample natin kay Tantan, nakita nyo ba? And also the interns themselves. Iisa lang naman yung kaso ninyo. Bakit hindi nyo masyadong kilala ang yung client? Ha? So ngayon naintindihan ko kay Sir Jonah at kay Ma'am Lani yung case. Because if you really put yourself really into understanding your client, madali yung maikwento. In the same way na Sir Jonah and Ma'am Lani are able to really see the character of the client. So please, let us make this 310 meaningful for the children. Kasi meron pang hope, meron pang time for them to do something about their lives. Okay? Sige.
So, the re-enrollees, you may leave. You may go now. Pwede na kayo mag-exit. So, pag-uusapan namin ang PRA. Hello, Sir Jonah, pwedeng tingnan yung yung LC para makita lang nasan yung boundaries in terms. So, nakita namin ang boundaries ay Chavez, Rizal, yung Capistrano kasi ang gitna di ba? Hayes. Tapos yung sa side kasi ng City Hall, River. Walang street na dun di ba? Burgos, Yung ma'am. yung likod ng ng city government. Before Ilog. po, meron pong Merong merong pang street doon. merong Burgos, ma'am. May Burgos pa ba bago mag-street? Bago mag City Hall, ma'am. Bago mag-river? Bago mag-river, may Burgos bago po mag City Hall. Ito po yun, ma'am, yung sa likod ito, yung papalakihin ko lang po. Ito po yung Burgos, ma'am, sa City Hall. Yung blue, yun ang river. Ito yung ma'am, ito yung City Hall, yung may ito yung Ano yung cursor? Dali, ma'am. Pakituro ng cursor yung Ito, ma'am, yung Burgos. Ito po yung Nasaan? Burgos. Ito, Hindi ko ma'am. makita. Nasa left side, ma'am. Ito, ma'am, sa cursor. Ang liit kasi ng cursor mo. Palaki mo kaya cursor mo. Hindi siya mapalaki, ma'am, pero Sige, Sa pinaka- mamaya na lang. Oo, pinaka- hindi late. Hindi kasi gagawin mo later. Okay, nakikita ko. So, Yes, ma'am. itong pink na ito yung Lourdes. Ito yung LC. Yung Yes, pink. ito yung Nasa ma'am, pang LC. yung dalawang blocks, ma'am, Burgos, Capistrano, and Rizal. Ito yung Hindi ba ang Capistrano ay nasa gitna ng dalawang building? Yes, ma'am. Tapos yung Hayes. So, ang Chavez connecting Capistrano and anito? Ano yung nasa kaliwa? Burgos, no? Yes, ma'am. And then So- yung Hayes Street, yung Hayes Street na yan yung papunta sa City Hall, di ba? Yes po. Yan po yung gate ng City Hall. Pero ang Capistrano ay gitna siya ng dalawang building Yes, ma'am. So- Pero itong Burgos and between Capistrano, yan pa rin po yung Lourdes College na auditorium, dormitory. Oo, pero hindi. Ibig ko sabihin, ang Capistrano ay gitna ng dalawang Yes, ma'am. dalawang building ma'am. ng LC. Yes, So, ma'am. ang boundary talaga ng ay Chavez, Rizal, yung pala. Rizal, ma'am. Rizal yung naandito sa kanan. Mm-hmm. So, Kung- pag titingnan natin, dahil dalawang building yan, bounded by Chavez, Rizal, Hayes, and Burgos. Burgos. Yes, ma'am. Oo. Kasi ang Capistrano, in between the two buildings. Yes, ma'am. Oo. So, hindi siya boundary. Yes, Ang ma'am. boundary ay Hayes, Rizal, Chavez, and Burgos. So, Yes, ma'am. after Burgos, wala nang ibang main road. Wala na, ma'am. River na. Yes, ma'am. Ang road na lang niya, yung interior road na nasa loob Mga maliliit. interior road na nasa loob ng City Hall, ma'am. Oo. Ang City Hall, Ito, ma'am, nasa Hayes. Ito na yun, ma'am. dire-diretso doon, no? Etong Capistrano, ma'am, na Gaerlan and Burgos, ito yung City Hall. Ito yung iniikutan ng cursor, ma'am. So ito po yung City Hall. Ito yung main City Hall, yung parang letter L dito sa harapan ng Gaerlan. Yan ang main City Hall. And then ito po yung legislative building, yung sa tapat ng Parang square. tapat ng Lourdes College Dormitory and Auditorium. Ito po ang legislative building. Parang letter L din. Oo. Parang letter L din siya, ma'am, pero it connects the two building, the old building dito sa Yung yung gitna na square, yun ang legislative.
Etong gitna na square, ma'am, ito yung quadrangle. Quadrangle. Hindi ko Quadrangle nakita yan, yung ma'am. quadrangle Opo. na yan. Oo. So, ito pong itong isa, yung letter L na malapit sa Burgos, yan ang legislative building. Nandiyan ang offices ng city councilors, CSWD, CDRMMC, nandito po lahat. And then, sa kabila naman, nandito na yung mga offices ng finance, yung sa building na puti, nandito ang finance, nandito ang accounting, nandito ang city legal, city information. Pero dito sa building na to sa likod, ma'am, yung malapit na sa ilog, nandyan yung mga other offices like city planning, city civil registry, city housing, nandito po lahat sa likod. Sa likod ng church. Hindi, ma'am, dito sa may malapit na sa river. Ito. Nasa side pa rin tayo ng ng Burgos ng city government. Yes, ma'am. Ito So po yung naka-cluster yung mga city government. Yes, Then ma'am. pagpunta dun sa church, Sa church naman, ma'am, yung may plaza. lalabas na tayo dito. Papunta tayo papuntang southbound pababa. Ito na yung yung Gaston Park. Oo. Park. Ito na po yung Anong spelling ng park? Anong spelling? Gaston, ma'am. Gaston Park. Gaston? Yes, ma'am. Opo. Gaston Park. And then, dito sa may malapit sa ilog, ma'am, itong parang hindi siya rectangle. Nandito ang Barangay 2. Nandito ang Duaw Park. Mga tambayan ng mga tao pag may mga coffee shop. And then itong area na to, ma'am, nandito po yung cathedral sa area na to. Kasama na sa compound ng cathedral yung mga halls na pinaparent nila, pinapagamit sa mga gustong mag-event. Nandito yung kalimutan ko pangalan ng hall. And dito po sa malapit sa side na to, nandito yung residence ni ma'am, ni Diocese, malapit sa City Museum. Merong City Museum. Hindi ako nakapunta doon. Ito, ma'am, ito yung malaki dito. Ito yung cathedral. Tapos nandito yung residence ni Monsignor dito sa compound na to. Tapos dito sa harap ng compound ng residence ni Archdiocese, nandito ang City Museum na maliit lang, ma'am. Para siyang tangke ng tubig. Para siyang tangke ng tubig. So this is Gaston Park. Siya bishop, yung head Yes, ng Archbishop. Archbishop. Okay. Yes, ma'am. So dito, napapaligiran na siya ng river, no? Pakibaba mo nga. Ito, ma'am, ang river. Down. Ito ang river na part. Ito. Down. So umiikot. Yes, ma'am. Umiikot ang river. Sa compound ng Archdiocese, ma'am, overlooking tong river, Cagayan de Oro River. Hindi At the ba same- yan? Dito mataas? May dike naman, ma'am. Inuna nila. May dike sila. Actually noon, mataas na yung part ng diocese before the dike. Pero na-develop pa siya nung dumating ang dike. And then dito sa Gaston Park, nandito yung fronting parang ang Bisaya kasi tapad eh. Tapad sa simbahan. Katapat. Katapat ng simbahan. Nandun yung marker ng biktima ng Typhoon Sendong. Sa tabi ba ng river yon? Hindi, ma'am. Dito po sa tapat mismo tapat ng nasa Gaston Park. Na dati, yung kinalalagyan ng marker, that is originally the playground of children in Cagayan de Oro. Pero binago nila, nawala ang playground. So, ironic na kami ngayon, nawala na ang playground ng Cagayan de Oro. Na nasa mga barangay, pag ako'y nag-evaluate, naghahanap ako ng playground. Pero ang irony, ang city, walang playground. Wala talaga? Wala na, ma'am. Nag-aayos pa sila kung saan nilalagay. So, Meron pa bang space? hindi na yata dito sa Gaston Park ilalagay, ma'am. Parang ilalagay na nila doon sa
somewhere strategical in Cagayan de Oro. Saan pa bang may bakante? Ang ino-offer kasi nila ma'am dun sa proposed na tatransferan na City Hall dun sa may Sayas, pero malayo-layo na po yun sa city. Aalisin ng City Hall dyan? Yes ma'am. Bakit daw? Para mas malaki na yung mas malaki na yung City Hall. Nahandun na rin lahat ng offices po. Ayaw nilang pataasan? Go higher? Ayaw ma'am kasi maliit lang ang space dito. Mas malaki-laki ang space sa Sayas. Tapos So ganito, so yan ang LC community. Kung titingnan natin yung outside, kasi ang LC community, doon kukunin yung strengths and weaknesses. Yung outside, so ibig sabihin, labas ng Chavez, Rizal, kasi yung ibaba ng Hayes, part ng LC community na yon, no? Tapos ang bounded by the river, bale, ang ano natin. Dito sa kabila, opposite Rizal, dun sa kabila, Burgos, di ba? Yun ang ano natin. Pero dahil magkakatabi naman yung mga government, River Valley ang ating boundary. Kasi nakatingin tayo, we're looking at the map where below, ang tawag mo, south, no? ma'am. Southward, na andun ang church at saka yung river. If you look at the left side, na andun yung may government doon, plus yung mga legislative, etc., plus the river again. Diba? So, ano bang ko natin? West yan, no? Yes, Western side. West Yes. and south, we have the river. And if we look at the north, so opposite of the south is north, Chavez yon. Yes ma'am. And east, yung Rizal. Rizal ma'am. So yung labas niyan, doon na kukunin ang threats and opportunities, di ba? Yes ma'am. So doon sa labas ng Chavez at saka ng Rizal, na andyan ang market at saka bars and commercial areas. May shopping ano ba dyan? Wala ma'am. Wala? Lang. More on restaurants, fast foods. Mga bars. May dito mga shops pero fruit stand, mga hardware, external hardware. Oh, And then another external, yung mga bars na threat sa, like for Oo. example, gay bar. Meron ding mga bars na yung mga disco houses sa mga bata. na so bali pinupunta. sa eastern north, no? Yes, Northeast ma'am. yan. Yes, ma'am. And then Northeastern. that is in between Lourdes and Xavier University ang mga establishments na may mga threat. Ganon Yes, Kapit- ma'am. pala. Opo. So Pero yun yung nasaan siya banda ang Xavier? Nasa northeastern? nasa east, ma'am. Dito Northeastern. sa Rizal, sa side ng Rizal. Doon sa mga from Rizal, madadaanan si Chano, and then Beles, and then we have Pabayo, and then Corrales. Yun na po si Xavier. Pero in between these blocks, nandito ang mga external threats, like yung mga gay bars, yung mga inuman, na ang irony, nasa vicinity siya ng dalawang schools, isang university, isang college. Nasa gitna Opo, siya. Opo. So nandito situated ang mga gay bars, ang mga commercial establishment like banks, itong Grand Central, isa rin tong tambayan ng mga bata, diyan sila gumigimik paggabi. And then Pabayo is minsan ang iba kasi tawag nila diyan ay HEPA lane,
kasi nahandun lahat yung mga kanila, yung mga street foods sa pabayo. Ang street food ay nasa may kalsada. Yes, ma'am. May sisig, may mga Barbecue. balot, mga Merong lechon manok? Ruben. Walang lechon Wala. manok. A la carte ang meron, mga barbecue. Oo. Meron ding mga ang nawala, ma'am, ang external threat, may mga hotels dito northern side dito sa may Capistrano beyond Chavez na yung mga hotels diyan. Hotels, Hotel or motel? may hotels and motels parehas, ma'am, especially sa part ng Divisoria kasi dito sa may Divisoria diyan yung Shanghai, diyan tumatambay ang mga street hawkers, bata may edad nandiyan sa may Capistrano, Shanghai, doon sa may Cruz Taal north part. Oo. Okay. Sige. So, yan yung para sa LC, no? Yes, ma'am. Oo. Hindi pa na-assign sa kanila yung anong particular tool nila. Wala. Wala pa. Ma'am. Kasi ang nag-discuss lang namin, ma'am, is yung Transect Walk lang. Pero hindi pa namin na-discuss yung particular process of the PRA, yung sa mga community mapping, hindi pa namin na-discuss, ma'am. Kasi there are seven sila. So, yun yung i-divide natin. Yes, ma'am. So, Jisoo, ikaw siguro yung sanay kang mag-run ng ng training. So, ikaw yung overall charge ng program, no? Jisoo? Doc, okay lang. Basta okay lang din sa kanila. Okay yan. Patingin nga. Sige, thumbs up Kaya nga. na Sister Jesus. Please, pili ng iba. Sige. Okay, so Jisoo yung overall. That means to say, yung pagpatakbo ng buong PRA process. Alright. Gusto tayo, i-alphabetical natin. Mga bata naman to eh. Last time, so pwedeng magpasimula kasi dapat ang Transect Walk ay nangyayari sa totoong process. Ang Transect Walk ay ginagawa after the community map. So maglalakad para makita because there are things that you may have missed. It's different when you really walk and you will be able to see some changes. Sometimes we're not aware of it and we can incorporate it in the community map. So when we talk about the community map, it is a social map and resource map. Okay, so please note social, mga tao, and resource. So i-identify ano yung mga resources doon. Plus, you do the SWOT. Kaya, in the introduction, tinignan natin ano yung LC community and outside of the LC community, that's where we will identify the opportunities and threats. So from the community map, we have the Venn diagram where you look at the resources. Then the Transect Walk. After the Transect Walk, we have the
Ano yung kwan? Triangulation. So pag sinabing triangulation, tinitingnan na natin lahat ng tools. So we come up with pairwise ranking of problem. And the plan. So please remember, so here we will do it in constellation. Is that right, Jonah? Or ano na lang natin from GSK? Ano ba? Sabi mo medyo questionable pa yung ano? Titingnan ko yung Use? kwan, ma'am. Titingnan ko yung kwan, ma'am, yung number ng mga bata, ma'am, kung sana mas marami. Kung mas marami ba ang 17 or konsolasyon. 17. Parang 17 yata ang mas marami, ma'am. 17 na lang ating focus siguro, ma'am. 17 yan yung ginawa natin last time. Yes, ma'am. Yan yung GSK community, di ba? Yung Yes, ma'am. malapit. Yes, ma'am. Oo, so I think mas maganda kung GSK community na lang. Yes, ma'am. Ano nangyari doon sa Kwan? Yung merong parang homeowners, anong tawag doon? Yung may Sa isla ko, association? sa isla ko pa, ma'am. Iba pa yun? Iba pa yun, ma'am. Iba yun. Oo. Ito So yung sa- dito sa GSK community, isang barangay ito, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anong pangalan ng barangay? 17 po. Barangay 17? Yes, ma'am. Yan yung magmula GSK papuntang Ilog, Yes, ma'am. puntang river. Tama po, ma'am. Oo. So kung karamihan na andyan, pwede bang mag-organize ng youth dito sa Barangay Pwede. 17? Pwede siguro, ma'am. Kasi ilalapit natin dun sa isang kagawad. Baka matulungan tayo. Kasi youth around that community yun eh, di ba? At saka Yes, ma'am. karamihan ng clients ninyo doon ang gagaling. Yes, ma'am. Magpapatulong ako dun sa kagawad, ma'am. Baka pwedeng matulungan tayo. Dito sa sa GSK clients, sino yung may mga, siguro starting point natin, itong mismong clients ng ating interns ngayon, sino ang may leadership capacity dito sa interns ngayon? Maliliit kasi yung mga client nila, ma'am, eh. Puro maliliit. Kasi Oo. Pero tingnan natin yung majority, no? pero kung titingnan ko, ma'am, may leadership si Bina, yung kay team. Kay team. Sino Sino pa? pa ba students natin, ma'am? Aside from team, kay Amor, kay Lawrence, yung same ba last time na 309? Oo, the same. Kasi lang bago. Hindi, lima lang sila. Seven sila lahat. There are seven of Seven? them. Mas marami si ma'am, si Konsolasyon. 7, karon. Teka, ang mga interns ngayon, hello, si Timothy Benson, will you please, raise your hand? Hello, Jonah, nakikita ba sa screen mo yung pag nag-raise hands sila? Makikita ba sa'yo? Pag Yung nag-raise hands? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo, sige, kindly raise hands para makita yung raise your hands please, para matingnan. So, Actually, nakita ko si Jesus, si Timothy, hello, Amor, ano ba? Ang tagal ninyong mag-respond. 5 lang sila, Hello? ma'am. 7. 1, 2, 3, 4. 5 ang nandito, ma'am. 4 lang nandito sa akin. Si Kwan, ma'am, si Rachel.
Si Jason, si Timothy, si Amor, si Lawrence. Si Rachel, ma'am. Ba't wala dito sa akin? Hindi. Doc, present Doc. Bakit hindi ka na, ayun, ha? Nag-raise hand ka ba? Ang nakikita ko dito, si Jisoo, si Timothy, Amor, Lawrence. Ba't wala si, Rachel, hindi ka kasi naka-raise hand. Hindi ka magre-register. Oh, ayan. Doc. Ba't ang tagal niyo Are you doing multitasking? Ha? Ang tagal mag-respond. Diba, Rachel? Ilang minutes? Princess kay Minutes hindi lang seconds Iban kay Amor. Oh, so ang wala dito ay si Pahon. Jason, di ba? Sino pa yung isa? There are 7 of you. Si Fahad, Doc. Ang Hindi siya kanina bumalik. nandito si Fahad, ano nangyari? Baka nawala ang signal niya, Doc. Pinakausap ko pa kanina. Okay, yan yung 7. 1, 2, 3, Yeah, 4. actually po, Doc, kami po nung 309, kami po ay 10. Ang hindi po yata nag-enroll this semester is, kaya po kami naging 7 na lang is, si Fahad kasi hindi namin siya kabatch. So, in total talaga, Doc, kami ay 6 lang na nag-enroll for 310 from 309 last sem. Kasi ang hindi po namin nakasama ngayon, Doc, is si si Sir Borge of Jensen, si Ma'am Tin, Liemet, si Sir, ano Si nga Ma'am pangalan Tan. ng mataas na bubok? Si Apatan. si Sir Apatan, si Sir Joseph Apatan at saka si Ma'am Ma'am Jo. Jo Jocelyn Sarael. Jocelyn Sarael. 4 pong hindi namin kasama, Doc, from last 309 ngayon sa 310. Oo, thank you. Yung si Padre Enrollers na. Hindi, kasama ko yun. Kasama ko pa magkano siya. 20. So ang absent lang si Jason at saka si Fahad. Kanina na andito, nawala. So yun. Kindly say your clients please. Hello, Timothy, Lawrence, Rachel, and Jisoo. Sabihan mo na rin Jisoo yung kay Jason, pakisabi para malocate kung nasaan sila. Yung kay Fahad kanina, yun ang pinag-usapan natin, di ba? Okay, kahit si Sa konsolasyon, ma'am. Conso. Konsolasyon siya. Okay. Yes. Hello, Timothy. Pakisulat na nga dito sa chat box para You may lower your hands now and please write on the chat box your client para makita kung nasaan sila. Sa chat box, please. So, Timothy, si Vina, si Amor, si Ivan. Si Ivan sa barangay 17. 17? Si Ivan. Si Vina Conso. Ganon. Naka-spread, no? What about si Rafaela? Si Ella, ma'am, barangay 17. Okay, si John Ray. Consolasyon. Meron ba si Ano pala? Kalahati, no? Hati-hati sila, ma'am. Half-half sila, ma'am. Pero mas maganda kung dito na lang natin i-concentrate muna sa inyo, no? Sa GSK. Pero in terms of age, hindi ba mag-graduate na Hindi pa, bata ma'am. pa ba itong sila, Si Mga Bina sila, lang, ma'am. ma'am. Isa lang po ang ma'am. Si Bina lang ang grade 6. Ang pinaka pare-pareho, ma'am, si Liza, grade 3. Si Ella, grade 3. Si Tantan, grade 5. Si Janry, grade 4. Pero kalahati ang konsolasyon, kalahati yung 1-7. Opo. Ganon. Sige, pero mas at least kasi na tayo August na At least may data na tayo dito sa 17, hindi ba? Yes, ma'am. At saka yung barangay at saka SK, pwede bang ma-involve? Pwede, ma'am. Tanungin ko si Kagawad. Basta masabihan lang natin ng maaga, ma'am, si Kagawad Jigger.
So, Para may saan manggagaling? Kasi hindi ba meron tayong men, women, pwede siguro na children, pwede sa mga tapos parents nila, ma'am. senior. Okay. Sino yung may grandma? Si Ella, ma'am. Si Ella, may grandma. Okay. Oo. Pati itong si Ivan. Si Si Ivan, Ivan, may grandma. Opo. Ano yan? Sasama yan, ha? Opo. Ano, mag-a-appear yan. Okay. Sumasama, ma'am, tong lola ni Ella, ma'am. Since ano pa natin, ma'am? 310 natin. Oh, so Kilala. familiar na Po. siya. Alam Okay. niya na, ma'am. So, Nakapunta Ella, naman. Ella. Ivan. Sino pang grandma? Ang may grandma, ma'am, si Ay, Ivan. grandfather pala, lalaki. Kasi parehong grandma itong Ella, Ivan. Parehong grandma. Meron bang grandfather? Father, grandfather, wala. Talaga? Bakit? Patay na sila? Puro lola mamang nag-aatiman. Oh, yung asawa niya, wala na rin. Yung ay, meron ma'am sa grandfather kay Ivan. Pwede siguro yung lolo. Kay Ivan? Kasi ma'am, ang lola is naghahalaga ng 8 months, 1 year na. Di ba ma'am, si Ivan po yung iniwan ng nanay na ang nag-alaga is yung lola na. So, possible na, baka ma'am, pwedeng maaya yung lolo kung hindi mahiyain. Pwede Okay po. naman ang mga tuhod niya. Okay na. Okay naman, nagsisikad, ay nag-ano ma'am, driver ng tricycle, sidecar. Okay. Tricycad. So, Oh. hindi siya motor. Hindi po. At least gumagalaw yung paa. Di pa-jack ma'am, pa-jack. Di Oo, pa-jack. pa-jack. Okay. So, sinong para sa men? Sino ang available para sa men? Kahit Pwede ako yung ma'am, tatay ni John rin ma'am. Sa men, na tatay ma'am? pwedeng tatay, pwedeng big brother. So, pwede kay John Ree. Sa papa niya ma'am, pwede. Kasi wala namang trabaho to pagkatas mag-bake, magluto ma'am ng tinapay. Available na siguro to. Mapakiusapan ko lang to. Sino pang? Pwede, big brother. Ay, wala naman si Pwede bang, kailangan ba kasama sa Pwede Kahit hindi. man lang tatlo. Kasi yung ating, sectors, men, women, children, senior, Ay, hindi kasama. tsaka yung youth yung SK, di ba? Sa mga pwede po yan. Ano po kaya, ma'am? Si John Lee. If pwede po ba siya? Oo nga para kay Ivan pero lolo man ni John Lee, yung lolo man ni Ivan. Or kanino? Brother ni Ivan? Si John Lee din ma'am kasi sa barangay Yes po, Kagawad siya. SK Kagawad kasi si John Lee So pwede din po siya doon. Hanggang ngayon, SK siya? Yes ma'am, wala pa man pong election. Siya pa rin po, SK Kagawad. Okay. So Ayun. pwede siyang mag-invite. Ma'am, tanong ko ma'am kung walang trabaho kasi client din namin tong si John Lee ma'am, kagagraduate lang ngayon. Siyang nasa aming karon ma'am, fresh graduate na cum laude. Wow, talaga ha? Hindi kami cum laude ngayon ma'am, oo. Last year's magna, ngayon cum laude naman. So children, Sabi ko sana may kuya siyempre. sino pwede sa children na may leadership? Although pwede to lahat ng children nyo kasi 7 naman to di ba? I-divide Ma'am, natin yung si Liza ma'am, may leadership si Liza. Liza. Si Princess I-divide din. natin yung clients. Merong children at saka sa youth. Si Liza, sino pa? Kaninong client si Liza? Pasok si Liza dito last week. Kanina si Liza. Wala na ata, hindi na naka-enroll. Wala man siya. Pero pwede pa rin ma-invite ito, no? Yes ma'am, nandito lang naman sila ma'am. Pwede ma'am, pwede po. Oo. Hello, interns. Pakisagot. Sinong lalagay natin sa women? Sino palang
documentor ngayon, mag-ano tayo alphabetically. So Timothy, Yes, Doc. wala kasi si Lawrence. Timothy, wala rin si Fahad. Amor. So Timothy and Amor, kayo ang mag-ano, document nito, ha? Yes, Doc. Meron namang recording. Okay. Women, sino ang pwede sa mga babae? Women. Women sector. Diyan women sector daw. Women sector. Yung mga nanay na na active. Jisoo. Pwede ma'am si pwede ko sila. Pwede ko invite. Ano po akin? Ay, sorry. Ano po akin, Doc? Sa men po, papa po ni John Ray, si Sir Elry. Kasama ka na? Okay. Timothy. Yes po. Ay, kay Sir Jason pa daw, Doc, dagdag ko na lang din. Feel ko kay women siya kasi ang primary source of information dong, Doc, is ang mother. Women yun kay Sir Jason pa. Oh, women si Jason. Okay. Si Amor. Amor, saan ang client Lolo. mo? Lolo siya ma'am, lolo. Kanino? Kay Ivan? Yes po. Sa'yo to. Okay. Sino pa? Timothy. Yung kay Fahad, sino ang pwede doong mag-ano? Kay Saang CJ. sector? CJ, ma'am, pwede Ang si client ma'am. Kay Jennifer, ma'am, or si Lalang. So isulat. So yung so bali client ni Fahad, no? Nasa women. Pero walang parents. Sabi namin nila absent. Walang Yung men natin, iisa lang, si John Ray. John Ray's father. Yes po, Doc. Si Sir Elry po. Doon kay Sir Fahad, Doc, di kami familiar kung ano po yung client niya. Wait, sandali Wait lang, wait. Pwede naman si Juan doon, si Lalang or si Jennifer. Jennifer siguro. kumain ba? Pero sila nga Sabado may naman invite. usually. Sila nga may invite. Siguro doon, wala siyang reveal. Ayun. Ano, Papa siya ni Shubi. Pwede ba naman pwedeng papa ni Pwede ang Shubi? papa ni Shubi. Pwede pa ma'am kami sa lalaki, ma'am pwede kami mag-invite yung papa ni Shubi, yung isang client namin ma'am. So wala siya doon? Hello? Hello, Sir Jonah? Ma'am. Sir Jonah? Yes po. Meron kasing defense ng proposal defense ngayon. Yes, ma'am. Pwede bang i-continue lang? Sige, ma'am. Sige, ma'am. So bali ganito, kulang sa men's sector, iisa lang. Ang women's sector, dalawa, yung kay Jason tsaka Fahad. So yung sa men, yung John Rhys father, sa women, Jason Fahad. Sa children, isa lang si Liza. Sa senior, yung kay Ella at saka kay Ivan. Sa youth, si John Rhys. Pero pwede namang pagsamahin natin ng youth and children. Pwede bang dagdagan ng isa yung children? Pwede po, ma'am. So, yung assignment ng sectors ay paki-assign 11:30, 11:27 ngayon. Opo.
Then, hello, Amor. I-ano mo ito, yung para sa assignment ng tools. So, kailangan mayroong i-assign sa community map. So, dalawa. Siguro pwede, Timothy and Amor, i-assign ko na lang kayo dito sa community map, ha? Timothy and Amor. So, Sir Jonah, ang kailangan i-assign Venn diagram and transect walk. Okay, ma'am. Dalawang tao na lang sila para mag-partner. So, 2 persons for Venn diagram and transect walk. Then, yung triangulation, pwedeng gawin, Isa lang. oo. Pwede siguro kay ano ito, kay Jisoo. Okay, ma'am. Okay po, Doc. And ang pairwise ranking, ma'am, Triangulation, isang ano lang naman pag titingnan yung kabuuan ng community map, Venn diagram, transect walk, because that will lead to the pairwise ranking. So, ibig Yes, ma'am. sabihin, ipipick up lang ano yung mga problems doon na lumabas, and yun ang magiging input sa pairwise ranking. Then, planning. So, bali, dalawa na lang, Sir Jonah, ang bibigyan ng assignment. So, sino yun? Si Jason at saka Fahad na lang ba? Ang wala? Si Kwan, ma'am, yung isa pa pong absent. Rachel po. Si Ma'am Rachel po. Rachel. Andito si Rachel, di ba? Yes, Doc. Si Ma'am Rachel na lang, ma'am, sa Kwan. Sa Ma'am Rachel, okay sa imo atong katong triangulation? Oo, sige, si Rachel. Rachel na lang instead of Jisoo. Kasi si Okay, Jisoo sir. overall. Okay, so Rachel, triangulation. Yes, copy, Doc. Tapos, si Jason ang pairwise. And then ang planning, sino yung isa pa? 1, 2, Si Fahad, ma'am. pwede si Fahad. Wala tayong tao dun sa Venn diagram and transect walk. Si Fahad, no? Si Lawrence nag-raise ng hand, ma'am. Lawrence sa planning. Sige, Doc, Lawrence. i-clarify ko lang, Doc. Bali, Planning. Doc, for the documentation lang, Doc. For community map, si Sir Timothy and si Ma'am Amor. For Venn diagram, for triangulation, si Ma'am Rachel. For pairwise, ako po. Ang kulang na lang po natin, Doc, is the Venn diagram and the transect walk. Teka, yung Venn diagram and transect walk, si Fahad and Jason. Jason. So, Okay, Doc. sino Ang saan wala ka, na lang pong Jisoo? assignment. Jisoo, Sa pairwise ikaw? yes po, Doc. Jisoo ay pairwise. At saka Kwan si Jisoo, ma'am, sa overall ng PRA. Yes, sa program, no? So, okay na. Plan si Lawrence, no? Okay na? Yes, Doc. Okay na po. Alright, sige. So, ano na lang, end the call, Sir Jonah. Yes, ma'am. Okay, so mag-attend ako ng Ma'am, tapos mag-draft muna sila before we schedule. Oo, meron kang ng PRA, di ba? Yung luma. Yung sa Lubre, meron ka? Hanapin ko, ma'am, kung meron pa sa akin. O I-drop. kung wala, sabihin mo sa akin para i-post ko, ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Tapos, sige. ma'am, you have to meet before. Pero, Kailangan yung ma'am, ang before. bawat isa ay kailangang mag-research. Ano ba Yes, ang ma'am. PRA at saka yung yung particular assignment nyo, ha? Okay? O pwede ko na sigurong i-end the call. Wala nang pag-usapan. Di ba? Yes, ma'am. Yes, Doc. Call already? O sige. Sa GC na lang kami mag-schedule, ma'am. Oo, sige. Pwedeng lipat ka dun sa mo? Sa Sige, ma'am. GSK. O sige. I will end the call now. Thank you so much.
Thank you, Doc. Bye po. Ma'am, mag-meet ba kayo before sila mag-dry run? I will leave now. Transfer ka na lang sa ano? Sige, ma'am. Sa GSK. Na, tinatawag na ako. Sige. Okay, bye.